Kabanata 16, sa kanyang templo. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 2 versikulo 12 hanggang 22. Pagkatapos nito ay lamusong siya sa Capernaum, siya, at ang kanyang ina, at ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga alagad, at sila'y nagsitahan doon na hindi maraming araw. At malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, at si Jesus ay umahan sa Jerusalem. Sa paglalakbay na ito, sumama si Jesus sa isa sa malalaking kumpanya na patungo sa kabisera. Hindi pa niya ipinapahayag sa publiko ang kanyang misyon, at nakipaghalo siya ng hindi napapansin sa karamihan. Sa mga pagkakataong ito, ang pagdating ng Mesiyas, kung saan binigyan ng ganoong katanyagan ng ministeryo ni Juan, ang madalas na paksa ng pag-uusap. Ang pag-asa ng pambansang kadakilaan ay pinanindigan ng may sigasig. Alam ni Jesus na ang pag-asang ito ay mabibigo, dahil ito ay itinatag sa isang maling pagpapakahulugan sa kasulatan. Sa malalim na kasipagan ay ipinaliwanag niya ang mga propesya, at sinubukang pukawin ang mga tao sa isang mas malapit na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang mga pinunong Hudyo ay nagbilin sa mga tao na sa Jerusalem sila ay tuturuan na sumamba sa Diyos. Dito sa linggo ng Paskwa ay nagtitipon ang malaking bilang, na nagmumula sa lahat ng bahagi ng Palestine, at maging mula sa malalayong lupain. Ang mga korte ng templo ay napuno ng masasamang tao. Marami ang hindi nakapagdala ng mga hain na ihahandog bilang pagpapakita ng isang dakilang sakripisyo. Para sa kaginhawahan ng mga ito, ang mga hayop ay binili at ibinebenta sa panlabas na hukuman ng templo. Dito nagtipon ang lahat ng klase ng tao para bumili ng kanilang mga alay. Dito lahat ng dayuhang pera ay ipinagpalit sa bariya ng santuwaryo. Ang bawat Hudyo ay kailangang magbayad taon-taon ng kalahating siklo bilang pantubos para sa kanyang kaluluwa, at ang perang nakolekta ay ginamit para sa suporta ng templo. Exodo Kapitulo 30 versikulo 12 hanggang 16. Bukod dito, ang malalaking halaga ay dinala bilang kusang loob ng mga handog, upang ailagak sa kabangyaman ng templo. At kinakailangan na ang lahat ng dayuhang bariya ay dapat palitan para sa isang bariya na tinatawag na shekel ng templo, na tinanggap para sa paglilingkod sa santuwaryo. Ang pagpapalit ng pera ay nagbigay ng pagkakataon para sa pandaraya at pangangikil, at ito ay naging isang kaiyahiyang trapiko, na pinagmumulan ng kita ng mga pari. Humingi ang mga mangangalakal ng napakataas na presyo para sa mga hayop na ibinebenta, at ibinahagi nila ang kanilang kita sa mga pari at mga pinuno, na sa gayo'y nagpayaman sa kanilang sarili sa kapinsalaan ng mga tao. Ang mga mananamba ay tinuruan na maniwala na kung hindi sila mag-aalay ng sakripisyo, ang pagpapala ng Diyos ay hindi mananatili sa kanilang mga anak o sa kanilang mga lupain. Kaya ang isang mataas na presyo para sa mga hayop ay maaaring secure, sapagkat pagkarating ng napakalayo, ang mga tao ay hindi babalik sa kanilang mga tahanan nang hindi nagsasagawa ng gawa ng debosyon na kanilang pinanggalingan. Napakaraming hain ang inialay sa panahon ng Paskwa, at ang mga benta sa templo ay napakalaki. Ang bunga ng kalituhan ay nagpapahiwatig ng maingay na pamilihan ng baka sa halip na ang sagradong templo ng Diyos. Maririnig ang matalim na pakikipagtawaran, ang pag-ungol ng mga baka, ang pag-ungol ng mga tupa, ang huni ng mga kalapati, na may halong pag-iingay ng barya at galit na pagtatalo. Napakalaki ng kalituhan kaya't ang mga mananamba ay nabalisa, at ang mga salita sa kataas-taasan ay nalunod sa kaguluhan na sumalakay sa templo. Ang mga Hudyo ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang kabanalan. Sila ay nagalak sa kanilang templo, at itinuring ang isang salita na sinasalita sa hindi pagsang-ayon nito bilang kalapastanganan. Sila ay napakahigpit sa pagsasagawa ng mga seremonyang kaugnay nito, ngunit ang pag-ibig sa pera ay overruled kanilang mga scruples. Halos hindi nila namamalayan kung gaano na sila nalihis mula sa orihinal na layunin ng paglilingkod na itinatag ng Diyos mismo. Nang bumaba ang Panginoon sa bundok Sinai, ang lugar ay inilaan sa pamamagitan ng kanyang presensya. Inutusan si Moises na lagyan ng hangganan ang bundok at pabunelan ito, at ang salita ng Panginoon ay narinig bilang babala, "Mag-ingat kayo sa inyong sarili, na huwag kayong umahan sa bundok, o mahipo man ang hangganan niyaon. Sinumang humipo sa bundok, ay walang pagsalang papatayin, walang kamay na hihipo doon, kundi siya'y walang pagsalang babatuhin, o babarilan, maging hayop man o tao, hindi ito mabubuhay." Exodo Kapitulo 19 versikulo 12, 13.
Sa gayon ay itinuro ang aral na saan man ipakita ng Diyos ang kanyang presensya, ang lugar ay banal. Ang mga presinto ng templo ng Diyos ay dapat na ituring na sagrado. Ngunit sa alitan para sa pakinabang, ang lahat ng ito ay nawala sa paningin. Ang mga saserdote at mga pinuno ay tinawag upang maging mga kinatawan ng Diyos sa bansa, dapat sana ay itinuwid nila ang mga pang-aabuso sa templo. Dapat sana ay nagbigay sila sa mga tao ng halimbawa ng integridad at pakikiramay. Sa halip na pag-aralan ang kanilang sariling tubo, dapat nilang isaalang-alang ang sitwasyon at pangangailangan ng mga mananamba, at dapat ay handa na tumulong sa mga hindi makabili ng kinakailangang mga hain. Ngunit ito ay hindi nila ginawa. Pinatigas ni Averroes ang kanilang mga puso. Dumating sa piging na ito ang mga nagdurusa, ang mga nangangailangan at kagipitan. Nandoon ang mga bulag, pailay, bingi. Ang ilan ay dinala sa kama. Marami ang dumating na masyadong dukha upang bumili ng pinakamababang handog para sa Panginoon, masyadong mahirap kahit na bumili ng pagkain upang mabusog ang kanilang sariling gutom. Ang mga ito ay lubhang nabagabag sa mga pahayag ng mga pari. Ipinagmamalaki ng mga pari ang kanilang kabanalan, inaangkin nila na sila ang mga tagapag-alaga ng mga tao, ngunit sila ay walang simpatiya o habag. Ang mga dukha, ang mga may sakit, ang namamatay, ay gumawa ng kanilang walang kabuluhang paghingi ng pabor. Ang kanilang pagdurusa ay hindi pumukaw ng awa sa puso ng mga pari. Sa pagpasok ni Jesus sa templo, nasaksihan niya ang buong eksena. Nakita niya ang hindi patas na mga transaksyon. Nakita niya ang paghihirap ng mga dukha, na nag-isip na kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Nakita niya ang panlabas na patio ng kanyang templo na ginawang isang lugar ng hindi banal na trapiko. Ang sagradong kulungan ay naging isang malawak na palitan. Nakita ni Kristo na may dapat gawin. Maraming mga seremonya ang ipinag-utos sa mga tao nang walang tamang pagtuturo tungkol sa kanilang importasyon. Ang mga mananamba ay nag-alay ng kanilang mga hain nang hindi nauunawaan na sila ay tipikal ng tanging perpektong sakripisyo. At sa gitna nila, na hindi kinikilala at hindi pinarangalan, ay nakatayo ang isa na sinasagisag ng lahat ng kanilang paglilingkod. Nagbigay siya ng mga direksyon tungkol sa mga handog. Naunawaan niya ang kanilang simbolikong halaga, at nakita niya na sila ngayon ay nalihis at hindi nauunawaan. Ang espiritual na pagsamba ay mabilis na naglaho. Walang koneksyon ng mga pari at pinuno sa kanilang Diyos. Ang gawain ni Kristo ay magtatag ng isang ganap na kakaibang pagsamba. Sa mapanuksong sulyap, si Kristo ay nasa harapan niya habang siya ay nakatayo sa hagdanan ng looban ng templo. Sa mata ng makahulang tinitingnan niya ang hinaharap, at nakikita hindi lamang ang mga taon, ngunit mga siglo at edad. Nakikita niya kung paano ihihiwalay ng mga pari at mga pinuno ang mga nangangailangan mula sa kanilang karapatan, at ipinagbabawal na ang ebanghelyo ay ipangaral sa mga dukha. Nakikita niya kung paano maikukubli ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan, at ang mga tao ay gagawa ng kalakal ng kanyang biyaya. Habang pinagmamasdan niya ang tanawin, ang galit, awtoridad, at kapangyarihan ay ipinahayag sa kanyang mukha. Ang atensyon ng mga tao ay naaakit sa kanya. Ang mga mata ng mga nakikibahagi sa kanilang hindi banal na trapiko ay nakatutok sa kanyang mukha. Hindi nila maaaring bawiin ang kanilang mga tingin. Nararamdaman nila na binabasa ng lalaking ito ang kanilang kaloob-looban, at natuklasan ang kanilang mga nakatagong motibo. Ang ilan ay nagtatangkang itago ang kanilang mga mukha, na parabang ang kanilang mga masasamang gawa ay nakasulat sa kanilang mga mukha, upang masilayan ng mga naghahanap na mga mata. Ang kalituhan ay tumahimik. Tumigil na ang ingay ng trapiko at pakikipagtawaran. Ang katahimikan ay nagiging masakit. Ang isang pakiramdam ng pagkamangha ay nangingibabaw sa kapulungan. Para silang iniharap sa tribunal ng Diyos para sagutin ang kanilang mga ginawa. Sa pagtingin kay Kristo, nakikita nila ang pagka-Diyos na kumikislap sa damit ng sangkatauhan. Ang kamahalan ng langit ay tumatayo bilang ang hukom ay tatayo sa huling araw, hindi ngayon napapaligiran ng kaluwalhe siyang dadalo sa kanya noon, ngunit may parehong kapangyarihang basahin ang kaluluwa. Ang kanyang mata ay nagwawalis sa karamihan, na kumukuha sa bawat individual. Ang kanyang anyo ay tila tumataas sa kanila sa makapangyarihang dignidad, at isang banal na liwanag ang nagliliwanag sa kanyang mukha. Siya ay nagsasalita, at ang kanyang malinaw at umaalingaw-ngaw na tinig,
katulad na sa bundok Sinai ay ipinahayag ang batas na nilalabag ng mga saserdote at mga pinuno, ay narinig na umaalingaw sa mga arko ng templo, kunin ang mga bagay na ito mula dito, huwag mong gawing bahay ng kalakal ang bahay ng aking ama. Dahan-daang bumaba sa hagdanan, at itinaas ang hagupit ng mga lubod na natipon sa pagpasok sa kulungan, inutusan niya ang kumpanyang nakikipagkasundo na umalis mula sa presinto ng templo. Sa isang sigasig at kalubhaan na hindi pa niya ipinamalas, ibinagsak niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi. Ang barya ay bumagsak, tumutunog ng husto sa marmol na simento. Walang nag-aakala na kinwestiyon ang kanyang awtoridad. Walang maglakas loob na huminto upang tipunin ang kanilang hindi nakuhang pakinabang. Hindi sila hinampas ni Jesus ng letigo ng mga lubad, ngunit sa kanyang kamay ang simpleng hagupit na iyon ay tila kakilakilabot na parang nagniningas na tibak. Ang mga opisyal ng templo, nag-iisip na mga pari, mga mangangalakal at mga mangangalakal ng baka, kasama ang kanilang mga tupa at baka, ay nagmamadaling umalis sa lugar na may isang pag-iisip na tumakas mula sa paghatol sa kanyang presensya. Isang sindak ang dumaan sa karamihan, na nakadarama ng paglililim ng kanyang pagka-Diyos. Ang sigaw ng takot ay kumawala mula sa daan-daang namumutlang mga labi. Pati ang mga alagad ay nanginginig. Namangha sila sa mga salita at paraan ni Jesus, kaya hindi katulad ng kanyang karaniwang pag-uugali. Naaalala nila na nasusulat tungkol sa kanya, nilamon ako ng sigasig sa iyong bahay. Awit Kapitulo 69 versikulo 9. Sa lalong madaling panahon ng magulong pulutong kasama ang kanilang mga kalakal ay malayo na sa templo ng Panginoon. Ang mga hukuman ay malaya mula sa di banal na trapiko, at isang malalim na katahimikan at kataimtayman ang bumabalot sa pinangyarihan ng kalituhan. Ang presensya ng Panginoon, na noong unang panahon ay nagpabanal sa bundok, ngayon ay ginawang sagrado ang templong pinalaki sa kanyang karangalan. Sa paglilinis ng templo, ipinapahayag ni Jesus ang kanyang misyon bilang Mesiyas, at pumapasok sa kanyang gawain. Ang templong iyon, na itinayo para sa tahanan ng banal na presensya, ay idinisenyo upang maging isang bagay na aralin para sa Israel at para sa mundo. Mula sa walang hanggang mga panahon, layunin ng Diyos na ang bawat nilikha, mula sa maliwanag at banal na serapin hanggang sa tao, ay dapat na maging isang templo para sa tahanan ng lumikha. Dahil sa kasalanan, ang sangkatauhan ay tumigil sa pagiging isang templo para sa Diyos. Nagdilim at nadungisan ng kasamaan, ang puso ng tao ay hindi na nagpahayag ng kaluwalhatian ng banal. Ngunit sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, ang layunin ng langit ay natupad. Ang Diyos ay nananahan sa sangkatauhan, at sa pamamagitan ng nagel iligtas na biyaya ang puso ng tao ay muling naging kanyang templo. Idinisenyo ng Diyos na ang templo sa Jerusalem ay dapat na maging isang patuloy na saksi sa mataas na tadhana na bukas sa bawat kaluluwa. Ngunit hindi naunawaan ng mga Hudyo ang kahalagahan ng gusaling itinuring nila ng may labis na pagmamalaki. Hindi nila ibinigay ang kanilang mga sarili bilang mga banal na templo para sa banal na espiritu. Ang mga looban ng templo sa Jerusalem, na puno ng kaguluhan ng di-banal na trapiko, ay kumakatawan sa lahat ng tunay na templo ng puso, na nadungisan ng pagkakaroon ng sensual na pagnanasa at hindi banal na kaisipan. Sa paglilinis ng templo mula sa mga bumibili at nagtitinda sa mundo, ipinahayag ni Jesus ang kanyang misyon na linisin ang puso mula sa karumihan ng kasalanan, mula sa makamundong pagnanasa, makasariling pagnanasa, masasamang ugali, na sumisira sa kaluluwa. Ang Panginoon, na inyong hinahanap, ay biglang darating sa kanyang templo, sa makatuwid bagay ang mensahero ng tipan, na inyong kinalulugdan, narito, siya'y darating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang tatayo kapag siya ay napakita? Sapagkat siya'y parang apoy ng magdadalisay, at parang sabon ng tagapaglinis, at siya'y uupo na gaya ng tagapagdalisay at tagapaglinis ng pilak, at kanyang lilinisin ang mga anak ni Levi, at lilinisin sila na parang ginto at pilak. Malakyas Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 3. Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung dungisan ng sinoman ang templo ng Diyos, siya ay iwawasak ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, ang templong iyon ay kayo. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 3 versikulo 16, 17.
Walang sinumang makapagpapalaya sa kanyang sarili ang masamang pulutong na nagmamay-ari ng puso. Si Kristo lamang ang makapaglilinis ng templo ng kaluluwa. Ngunit hindi niya pipilitin ang pasukan. Hindi siya pumapasok sa puso gaya ng sa templo noong una, ngunit sinasabi niya, "Narito, ako'y nakatayo sa pintuan, at tumutuktok, kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig, at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya." Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 20. Siya ay darating, hindi para sa isang araw lamang, sapagkat sinasabi niya, "Ako ay tatahan sa kanila, at lalakad sa kanila, at sila ay magiging aking bayan." Pasusupol niya ang ating mga kasamaan, at iyong itatapon ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa kailaliman ng dagat. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 16, Mikas Kapitulo 7 versikulo 19. Ang kanyang presensya ay maglilinis at magpapabanaw sa kaluluwa, upang ito ay maging isang banal na templo sa Panginoon, at isang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Efeso Kapitulo 2 versikulo 21-22. Sa sobrang takot, ang mga pari at mga pinuno ay tumakas mula sa looban ng templo, at mula sa naghahanap na sulyap na bumabasa sa kanilang mga puso. Sa kanilang paglipad ay nakasalubong nila ang iba na patungo sa templo, at inatasan silang bumalik, na sinasabi sa kanila ang kanilang nakita at narinig. Si Kristo ay tumingin sa mga taong tumatakas, na may pananibik na habag sa kanilang takot, at sa kanilang kamangmangan sa kung ano ang bumubuo sa tunay na pagsamba. Sa tagpong ito ay nakita niya na sinasagisag ang pagkalat ng buong bansang Hudyo dahil sa kanilang kasamaan at kawalan ng pagsisisi. At bakit ang mga pari ay tumakas mula sa templo? Bakit hindi sila nanindigan? Siya na nagutos sa kanila na pumunta ay anak ng isang karpintero, isang mahirap na Galilean, walang makamundong ranggo o kapangyarihan. Bakit hindi nila siya nilabanan? Bakit nila iniwan ang pakinabang na napakasakit na nakuha, at tumakas sa utos ng isa na ang panlabas na anyo ay napakakumbaba? Si Kristo ay nagsalita ng may awtoridad ng isang hari, at sa kanyang pagpapakita, at sa tono ng kanyang tinig, mayroong yaong wala silang kapangyarihang labanan. Sa salita ng utos ay napagtanto nila, gaya ng hindi nila napagtanto noon, ang kanilang tunay na posisyon bilang mga mapagkunwari at mga tulisan. Nang ang pagka-Diyos ay sumikat sa sangkatauhan, hindi lamang sila nakakita ng galit sa mukha ni Kristo, napagtanto nila ang kahalagahan ng kanyang mga salita. Nadama nila na parang nasa harap ng trono ng walang hanggang hukom, kasama ang kanilang hatol na ipinasa sa kanila para sa panahon at para sa kawalang hanggan. Sa loob ng ilang panahon ay nakumbinsi sila na si Kristo ay isang propeta, at marami ang naniwala sa kanya bilang ang Mesiyas. Ang banal na espiritu ay sumikat sa kanilang isipan ang mga pananalita ng mga propeta tungkol kay Kristo. Susuko ba sila sa paniniwalang ito? Hindi sila magsisi. Alam nila na napukaw ang pakikiramay ni Kristo sa mga dukha. Alam nila na sila ay nagkasala ng pangangikil sa kanilang pakikitungo sa mga tao. Dahil naunawaan ni Kristo ang kanilang mga iniisip ay napupuot sila sa Kanya. Ang kanyang pampublikong pagsaway ay nakakahiya sa kanilang kapalaluan, at sila ay naninibugho sa kanyang lumalagong impluwensya sa mga tao. Nagpasya silang hamunin siya tungkol sa kapangyarihan kung saan itinaboy niya sila, at kung sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang ito. Dahan-dahan at nag-iisip, ngunit may galit sa kanilang mga puso, bumalik sila sa templo. Ngunit napakalaking pagbabago ang naganap noong wala sila. Nang sila ay tumakas, ang mga dukha ay naiwan, at ang mga ito ngayon ay nakatingin kay Jesus, na ang mukha ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal at pakikiramay. Nang may luha sa kanyang mga mata, sinabi niya sa mga nanginginig sa paligid niya, "Huwag matakot, ililigtas kita, at luluwalhatiin mo ako. Dahil dito naparito ako sa mundo." Ang mga tao ay nagsilapit sa presensya ni Kristo na may apurahan, kahabag-habag na panawagan, "Guro, pagpalain mo ako." Naririnig ng kanyang tainga ang bawat sigaw. Sa awa na higit sa isang magiliw na ina ay yumuko siya sa naghihirap na maliliit na bata. Nakakuha ng atensyon ang lahat. Lahat ay gumaling sa anumang sakit na mayroon siya. Ibinuko ng pipi ang kanilang mga labi sa pagpupuri, nakita ng mga bulag ang mukha ng kanilang tagapagsoli. Natuwa ang mga puso ng mga nagdurusa. Habang nasaksihan ng mga saserdote at mga opisyal ng templo ang dakilang gawain ito, napakalaking paghahayag para sa kanila ang mga ingay na narinig nila.
Isinalaysay ng mga tao ang kwento ng sakit na kanilang dinanas, ng kanilang bigong pag-asa, ng masakit na mga araw at mga gabing walang tulog. Nang ang huling kislap ng pag-asa ay tila patay na, pinagaling sila ni Kristo. Napakabigat ng pasanin, sabi ng isa, pero nakahanap ako ng katulong. Siya ang Kristo ng Diyos, at ay lalaan ko ang aking buhay sa paglilingkod sa Kanya. Sinabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, iniligtas niya ang iyong buhay, itaas ang iyong tinig at purihin siya. Ang mga tinig ng mga bata at kabataan, mga ama at ina, mga kaibigan at mga manunood, ay pinaghalo sa pasasalamat at papuri. Napuno ng pag-asa at kagalakan ang kanilang mga puso. Sumagis sa kanilang isipan ang kapayapaan. Sila ay naibalik na kaluluwa at katawan, at sila ay umuwi. Ipinahayag sa lahat ng dako ang walang kapantay na pag-ibig ni Hesus. Sa pagpapako kay Kristo sa krus, yaong mga gumaling sa gayon ay hindi nakiisa sa pulutong ng mga taong sumisigaw, ipako siya sa krus. Ang kanilang mga pakikiramay ay kay Hesus, sapagkat nadama nila ang kanyang malaking pakikiramay at kamanghamanghang kapangyarihan. Kilala nila siya bilang kanilang tagapagligtas, sapagkat binigyan niya sila ng kalusugan ng katawan at kaluluwa. Nakinig sila sa pangangaral ng mga apostol, at ang pagpasok ng salita ng Diyos sa kanilang mga puso ay nagbigay sa kanila ng pangunawa. Sila ay naging mga kinatawan ng awa ng Diyos, at mga kasangkapan ng kanyang kaligtasan. Ang pulutong na tumakas mula sa korte ng templo pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-daang napaatras. Bahagyang nakabawi sila mula sa gulat na sumikop sa kanila, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpahayag ng kawalan ng paglutas at pagkamahiyain. Sila ay tumingin ng may pagkamangha sa mga gawa ni Hesus, at naniwala na sa kanya ang mga hula tungkol sa Mesiyas ay natupad. Ang kasalanan ng paglapastangan sa templo ay nakasalalay sa isang malaking antas sa mga saserdote. Sa pamamagitan ng kanilang kaayusan ay ginawang palengke ang korte. Ang mga tao ay medyo inosente. Sila ay humanga sa banal na awtoridad ni Hesus, ngunit sa kanila ang impluwensya ng mga pari at mga pinuno ay higit sa lahat. Itinuring nila ang misyon ni Kristo bilang isang pagbabago, at kinwestiyon ang kanyang karapatan na makialam sa kung ano ang pinahihintulutan ng mga awtoridad ng templo. Nasaktan sila dahil nag-ambala ang trapiko, at pinigilan nila ang paniniwala ng banal na espiritu. Higit sa lahat ang mga pari at mga pinuno ay dapat na nakita kay Hesus ang pinahiran ng Panginoon, sapagkat nasa kanilang mga kamay ang mga sagradong balumbon na naglalarawan sa kanyang misyon, at alam nila na ang paglilinis ng templo ay isang pagpapakita ng higit pa sa kapangyarihan ng tao. Sa labis na pagkamuhi nila kay Hesus, hindi nila mapalaya ang kanilang mga sarili mula sa pag-iisip na siya ay maaaring isang propeta na sinugo ng Diyos upang ibalik ang kabanalan ng templo. Taglay ang paggalang na nagmula sa takot na ito, pumunta sila sa kanya na may pagtatanong, anong tanda ang ipinakikita mo sa amin, yamang ginagawa mo ang mga bagay na ito? Si Hesus ay nagpakita sa kanila ng isang tanda, sa pagkislap ng liwanag sa kanilang mga puso, at sa paggawa sa harap nila ng mga gawa na gagawin ng Mesiyas, siya ay nagbigay ng nakakumbinsi na katibayan ng kanyang katangian. Ngayon nang humingi sila ng isang tanda, sinagot niya sila sa pamamagitan ng isang talinghaga, na nagpapakita na binasa niya ang kanilang masamang hangarin, at nakita kung hanggang saan ito haantong sa kanila. Gibein ng templong ito, sabi niya, at sa 3 araw ay itatayo ko ito. Sa mga salitang ito ang kanyang kahulugan ay 2. Tinukoy niya hindi lamang ang pagkawasak ng templo at pagsamba ng mga Hudyo, kundi ang kanyang sariling kamatayan, ang pagkawasak ng templo ng kanyang katawan. Ito ang mga Hudyo ay nagpaplano na. Sa pagbabalik ng mga saserdote at mga pinuno sa templo, sila ay nagmungkahi na patayin si Hesus, at sa gayon ay maalis ang kanilang sarili sa manggugulo. Ngunit nang itakda niya sa harap nila ang kanilang layunin, hindi nila siya naunawaan. Itinuring nila ang kanyang mga salita bilang angkop lamang sa templo sa Jerusalem, at sa galit ay bumulalas. 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo mo ba sa loob ng 3 araw? Ngayon nadama nila na si Hesus ay nagbigay katwiran sa kanilang kawalan ng pananampalataya, at sila ay pinagtibay sa kanilang pagtanggi sa kanya. Hindi idinisenyo ni Kristo na ang kanyang mga salita ay dapat maunawaan ng mga hindi sumasampalataya na mga Hudyo, o maging ng kanyang mga disipulo sa panahong ito. Alam niya na sila ay ipagkakamali ng kanyang mga kaaway, at tatalikuran siya.
Sa kanyang paglilitis ay dadalhin sila bilang isang akusasyon, at sa Kalbaryo sila ay ihahagi sa kanya bilang isang panunuya. Ngunit ang pagpapaliwanag sa kanila ngayon ay magbibigay sa kanyang mga disipulo ng kaalaman sa kanyang mga pagdurusa, at magdadala sa kanila ng kalungkutan na hanggang ngayon ay hindi pa nila kayang tiisin. At ang isang paliwanag ay maagang isisiwalat sa mga Hudyo ang resulta ng kanilang pagtatangi at kawalan ng pananampalataya. Nakapasok na sila sa isang landas na patuloy nilang tatahakin hanggang sa siya ay maakay tulad ng isang kordero sa patayan. Ito ay para sa kapakanan ng mga dapat maniwala sa kanya na ang mga salitang ito ni Kristo ay sinabi. Alam niyang mauulit ang mga iyon. Palibhasa'y sinasalita sa Paskwa, sila ay papakinggan ng libo-libo, at dadalhin sa lahat ng bahagi ng mundo. Pagkatapos siya ay bumangon mula sa mga patay, ang kanilang kahulugan ay magiging malinaw. Para sa marami ang mga ito ay magiging tiyak na katibayan ng kanyang pagka-Diyos. Dahil sa kanilang espiritual na kadiliman, maging ang mga disipulo ni Jesus ay madalas na nabigo sa pag-unawa sa kanyang mga aralin. Ngunit marami sa mga aral na ito ay ginawang malinaw sa kanila ng mga sumunod na pangyayari. Nang hindi na siya lumakad na kasama nila, ang kanyang mga salita ay nananatili sa kanilang mga puso. Bilang pagtukoy sa templo sa Jerusalem, ang mga salita ng tagapagligtas, gibain mo ang templong ito, at sa 3 araw ay itatayo ko ito, ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala ng mga nakikinig. Si Kristo ang pundasyon at buhay ng templo. Ang mga paglilingkod nito ay tipikal ng sakripisyo ng anak ng Diyos. Ang pagkasaserdote ay itinatag upang kumatawan sa katangian at gawain ni Kristo. Ang buong plano ng sakripisyong pagsamba ay isang anino ng kamatayan ng tagapagligtas upang tabyusan ang mundo. Walang magiging bisa sa mga handog na ito kapag ang dakilang kaganapan na kanilang itinuro sa loob ng mahabang panahon ay natapos na. Dahil ang buong ritual na ekonomiya ay simbolo ni Kristo, ito ay walang halaga maliban sa kanya. Nang tinatakan ng mga Hudyo ang kanilang pagtanggi kay Kristo sa pamamagitan ng paghahatid sa kanya sa kamatayan, tinanggihan nila ang lahat ng nagbigay ng kahalagahan sa templo at sa mga serbisyo nito. Nawala na ang kasagraduhan nito. Ito ay tiyak na mapapahamak sa pagkawasak. Mula sa araw na iyon ang mga handog na sakripisyo at ang paglilingkod na nauugnay sa kanila ay walang kabuluhan. Tulad ng handog ni Cain, hindi sila nagpahayag ng pananampalataya sa tagapagligtas. Sa pagpatay kay Kristo, halos winasak ng mga Hudyo ang kanilang templo. Nang si Kristo ay ipinako sa krus, ang panloob na tabing ng templo ay nahati sa 2 mula sa itaas hanggang sa ibaba, na nagpapahiwatig na ang dakilang huling sakripisyo ay ginawa, at ang sistema ng mga handog na hain ay walang hanggan sa wakas. Sa loob ng 3 araw ay itataas ko ito. Sa kamatayan ng tagapagligtas ay tila nanag ang mga kapangyarihan ng kadiliman, at sila'y nagalak sa kanilang tagumpay. Ngunit mula sa napunit na libingan ni Jose, si Jesus ay lumabas na isang manlulupig. Palibhasa'y nasira ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ipinakita niya ang mga ito ng hayagan, na nagtagumpay laban sa kanila. Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 15. Sa bisa ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli siya ay naging ministro ng tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, at hindi ng tao. Hebreo Kapitulo 8 Versikulo 2. Inalagaan ng mga lalaki ang tabernakulo ng mga Hudyo, itinayo ng mga tao ang templo ng mga Hudyo, ngunit ang santuwaryo sa itaas, kung saan ang makalupa ay isang uri, ay itinayo ng walang tao na arkitekto. Masdan ng lalaki na ang pangalan ay ang sanga. Siya ang magtatayo ng templo ng Panginoon, at siya ay magtataglay ng kaluwalhatian, at uupo at magpupuno sa kanyang luklukan, at siya ay magiging isang saserdote sa kanyang trono. Zacarias Kapitulo 6 Versikulo 12-13. Ang sakripisyong paglilingkod na itinuro kay Kristo ay lumipas na, ngunit ang mga mata ng tao ay ibinaling sa tunay na sakripisyo para sa mga kasalanan ng mundo. Ang makalupang pagkasaserdote ay tumigil, ngunit tayo ay umaasa kay Jesus, ang ministro ng bagong tipan, at, sa dugo ng pagwiwisik, na nagsasalita ng mas mabuting bagay kaysa kay Abel. Ang daan patungo sa pinakabanal sa lahat ay hindi pa nahahayag, samantalang ang unang tabernakulo ay nakatayo pa, datapwat si Kristo ay dumarating na isang dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi ginawa gamit ang mga kamay,
sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok siya ng minsan sa dakong banal, na nagkamit ng walang hanggang pagtubos para sa atin. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 24, 9:8-12. Kaya't siya rin ay makapagliligtas sa kanila hanggang sa sukdulan na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Hebreo Kapitulo 7 versikulo 25. Bagamat ang paglilingkod ay aalisin mula sa lupa patungo sa makalangit na templo, kahit na ang santuwaryo at ang ating dakilang mataas na saserdote ay hindi nakikita ng paningin ng tao, gayunpaman ang mga alagad ay hindi magdaranas ng anumang kapahamakan dahil doon. Hindi nila matatanto ang pagkasira ng kanilang pakikipag-isa, at walang pagbabawas ng kapangyarihan dahil sa kawalan ng tagapagligtas. Habang si Jesus ay naglilingkod sa santuwaryo sa itaas, siya pa rin sa pamamagitan ng kanyang espiritu ang ministro ng simbahan sa lupa. Inalis siya sa mata ng pangunawa, ngunit natupad ang kanyang pangako sa paghihiwalay, narito, ako ay sumasa iyo palagi, hanggang sa katapusan ng mundo. Mateo Kapitulo 28 versikulo 20. Habang iniaatas niya ang kanyang kapangyarihan sa mga mababang ministro, ang kanyang masiglang presensya ay nasa kanyang simbahan pa rin. Yamang mayroon tayong dakilang-dakilang saserdote, si Jesus, ang anak ng Diyos, hawakan nating mahigpit ang ating pananalita. Sapagkat tayo'y walang dakilang saserdote na hindi mahihipon ng ating mga kahinaan, ngunit sa lahat ng mga punto ay tinukso gaya natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayo na may katapangan sa luklukan ng biyaya, upang tayo ay magtamo ng awa, at makasumpong ng biyaya na tutulong sa oras ng pangangailangan. Hebreo Kapitulo 4 versikulo 14 hanggang 16. Dito nagtatapos ang Kabanata 16. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.